Hello guys, ngayon tayo'y magpipinitensya at mamamanata. Ang titirahin ko ay ang Parasuain Church sa Malolos, Bulacan. Hindi ko alam kung hanggang kailan na ako makakapag long ride, pero sinusulit ko ang bakasyon. Well, wag na natin patagalin to. Tara, let's ride out. Sa mga oras na ito, nag-ride out ako ng 12 midnight dahil malayo-layo rin ang Malolos, Bulacan mula dito sa Airona, Tarlac. Lalo na first time ko lang din dun sa lugar na yun. Ngunit sa pagre-research ko sa Google Map, ang daan dito ay puro patag lamang. At sa sobrang excitement ko, hindi ako nakatulog masyado. Ngunit napakasarap mag-ride ng ganitong oras dahil nakikisama ang panahon at marami rin akong nakasalubong na mga kapwa siklista na maglo-long ride ngayong Holy Week. Bagamat nag-e-enjoy ako sa ride na ito, ang tunay kong purpose dito ay pamamanata at pagpipinitensya sa Panginoon. Dahil ang target ko ay simbahan or mga pilgrimage na lugar na babagay sa Holy Week. Although in reality, ayaw talaga ng Panginoon na pahirapan at parusahan mo pa ang iyong sarili upang malinis ang iyong kasalanan at matanggap ang kanyang pagpapatawad. Kahit simpleng paghingi lang ng tawad ng taus-puso at pipiliin mo ng magbagong buhay ay ayos na sa kanya. Natutuwa lang ako na sa ganitong oras ay marami pa ring taong gising. Yung iba siguro sadyang nagising na ng maaga at yung iba ay nasa mga kanya-kanyang maliliit na chapel upang mamanata sa pamamagitan ng pabasa. Which is, na-excite ako dati nung bata ako kapag may ganun. Dahil 24/7 ginagawa yun ng mga taong namamanata para sa Panginoon. Payo ko lang sa mga mahilig mag long ride, mapabisikleta man, motor o kahit anong klase pa ng sasakyan ang gamit nyo, is
magpaalam kayo ng maayos sa inyong mahal sa buhay upang hindi sila laging mag-alala. Bagamat hindi maiiwasan ang pag-alala, ugaliin nyo ring nag-update kayo kung nasaan kayo para at least alam nilang safe kayo sa iyong biyahe. Napansin ko rin na merong mga Good Samaritan sa mga gilid ng kalsada. Meron silang mga tubig para sa mga biyahero if ever na mauhaw ito sa biyahe. Good thing naman at nakahingi ako ng tubig sa kanila ng libre. Natutuwa talaga ako kapag nakakarinig ako na mga nagpapasyon o pabasa, lalong-lalo na sa ganitong oras na hating gabi na at malapit ng magmadaling araw. Napakatyaga talaga nila mamanata para sa Panginoon. Para sa akin, buhay na buhay ang mahal na araw kapag merong pabasa. Masarap talagang bumiyahe kapag ganito kaliwanag ang mga highways or mga town proper na dinadaanan mo. Hindi zero visibility. Unlike sa mga madidilim na part na madadaanan mo, mangangapa ka pa kung may mga lubak-lubak or makinis ba talaga ang mga kalsada. Napansin ko lang na maaga pa lang pumapasada at bumabiyahe ang mga jeep dito patungong Angeles City, Pampanga sa may Astro, which is malaking bagay na rin para sa mga pasaherong babiyahe ng maaga. Dito sa Bamban Tarlac, napansin ko na may mga nagsisimula ng magpinitensya at magbuhat ng krus na tila tinutularan ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Magmula dito hanggang sa probinsya ng Bulacan, ang dami kong nakitang nagpipinitensya at nagbubuhat ng krus
alang-alang sa pagsisisi at humihi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Napakahaba niyan, ngunit hindi ko na sinama sa video dahil ang intensyon ko lang kuhanan ay mga bayan-bayan lamang. Halos feeling ko walang tulugan na naganap sa bawat dinaanan kong bayan. Halos nakikita ko marami ng gising at naghahanda na para sa kanilang pagpipinitensya at ang iba ay nakasuporta lamang sa kanila. Ang ganda pala dito sa Mabalacat City hanggang Angeles City, Pampanga kapag madaling araw. Buhay na at matao na. Halos parang walang tulugan na naganap. At syempre, bukod sa akin, marami rin akong nakikitang mga bakasyonista, mapa kapwa siklista man or mga motorcycle riders, pati na rin mga buong pamilya. Halos namamasyal ngayong Holy Week. At yung iba kasi ay hindi naman kasi mga Katoliko, kaya okay lang naman na maglakwatsa at mamasyal sila sa mahal na araw. At hindi naman nila alituntunin ang mahal na araw. Grabe, sarap pala dumaan dito kapag gabi at madaling araw. Maliwanag ang daan. Tila ba para kang nasa Maynila. Walang tulugan siguro rin ang mga tao rito. Tsaka dahil mahal na araw, sakto lang ang dami ng mga sasakyan. Sa parting ito ng Angeles City, Pampanga, maraming BPO companies, kaya kahit gabing-gabi na hanggang madaling araw ay masigla ang lugar na ito. Napakaganda ng liwanag sa dilim ng syudad ng Angeles City, Pampanga. Parang nasa Metro Manila ka na rin at marami ng gising. Pati mga bumabiyahing jeep ay meron ka rin palang masasakyan na sa ganitong oras. Grabe, ang liwanag. Pati yung kalsada ay umiilaw. Ang sarap panoorin at dahil madilim pa at wala pang gaanong tao, ang sarap pumataw ng nakabisikleta rito. Pero syempre dapat doble ingat pa rin dahil hindi mo alam biglang may sisipot palang mga sasakyan, lalong lalo na yung mga nakamotor.
Isa pang kinagandahan mula Angeles City hanggang City of San Fernando, Pampanga is napakaluwag ng kalsada at meron ding mga nakatalagang bike lanes para sa mga siklista. So, safe na safe talagang dumaan dito, lalong-lalo na kapag ganitong konti ang mga sasakyan at gabi hanggang madaling araw. Lalong-lalo na Holy Week, lahat nagsiuwian ng probinsya. Kaya siguro ganyan lang ang volume ng mga sasakyan na dumaraan. Siguro kapag tapos na ang mahal na araw, baka medyo matraffic na naman dito na parang EDSA. Very satisfied ako sa ride out ko na 12 midnight dahil ang aga kong nakarating sa aking destination. Naoorasan ko pa kung anong oras ako dumarating sa bawat bayan na nadadaanan ko. At higit sa lahat, nakikisama pa yung panahon. Ang sarap humataw, tapos hindi ganun karami ang mga sasakyan. Kaya safe na safe kang dumaan at tumakbo ng mabilis kahit papano. Nagustuhan ko ang daanan mula Herona, Tarlac hanggang sa Bulacan dahil puro anlipatag lang, at sigurado ko ganun din hanggang sa Maynila. Isa rin yun sa mga pangarap kong padyakin at dun pa lang masaya na ako. Pero sa ngayon malabo ko pang matutupad yun. Hanggang pangarap lang muna ako. Ang mahalaga, ine-enjoy ko muna kung anong kaya ko at meron ako ngayon. Hindi ko naman hinahangad na padyakin ang buong Pilipinas kagaya ng mga ibang kapwa siklistang nakagawa. Basta't nakakapag long ride ako at nakakapunta ako sa malalayong lugar ng nakabisikleta lang, ay masaya na ako. Lalong-lalo na kapag first time ko lang o matagal ko nang hindi napupuntahan. Ang mahalaga, sinusulit ko ang aking lakas habang hindi pa ako tumatanda. Bale, paglagpas ko ng San Fernando City, Pampanga, may 4 na bayan pa akong lalagmasin bago makarating ng Malolos City, Bulacan. Ang Santo Tomas, San Simon, at Apalit, Pampanga. Tapos Kalumpit, Bulacan bago makarating ng Malolos City.
Minsan, kapag ganitong kaliwanag naman ng kalsada, pinapatay ko muna ang headlights ng aking bisikleta para makatipid sa battery at magamit ito kapag masyado talagang madilim ang mga dadaanan kong highways. Pagkatapos ng napakahaba at napakalayong padyakan, saktong may 7-Eleven akong nakita at nagpahinga muna ako, sabay bili at inom ng Booster C para makapag-regenerate ulit ng energy sa mahaba-habang biyahe. Ayan guys, nandito na ako sa 7-Eleven San Fernando, Pampanga. Inom lang ako ng Booster C at konting pahinga. Nagmayan na lang, makakarating na ako sa Malolos, Bulacan. Let's do this! At ito na nga, nagpatuloy ako muli sa pagpadyak after ko magpahinga at uminom ng Booster C para may lakas pa ulit. Sa bagay, maganda talaga kapag ganitong oras ka pumapadyak dahil hindi masyadong mainit. Sakto lang ang panahon, lalo na kung hindi naman pasalubong sa'yo ang hangin. Di ko lubos minaasahan. Dati, yung mga pinapangarap kong puntahan at daanan lamang ay napapanood ko lang sa YouTube. Ngayon ay nagagawa ko na pala na hindi ko inaasahan. Pero syempre, hindi ko rin masasabi kung hanggang kailan ako makakapag long ride. Lalo na't meron din ako mga personal na pinagdadaanan sa buhay at mga priorities na dapat unahin. Ito kasing pagbabike ay libangan ko lamang at pantakas sa realidad, lalong-lalo na kapag mahaba ang bakasyon or may 2 araw na wala akong pasok. Although hindi lahat ng day off or lakad ko ay tungkol lamang sa pagbibisikleta. Hindi lang naman kasi dito umiikot ang aking mundo. Sa sobrang carried away ko sa smooth ng takbo ng aking bisikleta, nakalimutan kong kuhanan yung iilang parte na gusto kong kuhanan na isama dito sa video na ito. Kaya sa susunod medyo isipin ko rin yung mga dapat kong kuhanan para hindi ko makalimutan. At dahil nalaktawan ko sa video ang bayan ng Santo Tomas, Pampanga, itong barangay Santo Domingo na parte pala ng Milalin, Pampanga, ito na lang ang aking nakuhanan dahil sa sobrang dala ko
sa pagra-ride. First time ko lang naman dito, anong malay ko ba, di ba? Basta first time mo sa isang lugar, may excitement at thrill talaga yan. Plus factor, pinadyak mo lang, di ba? Sulit na sulit ang excitement. At eto na, nasa San Simon, Pampanga na ako. 2 bayan na lang ang natitira bago ko makarating ng provincial capital ng Bulacan, ang Malolos City. Ang pakay ko lang naman sa Malolos City, Bulacan, ang makasaysayan na Baroswain Church at yung Bulacan Provincial Capitol at Malolos City Hall na parang magandang kuwanan ng picture. At sa wakas, nakarating na rin ako sa Bulacan nang nakabisikleta lang for the first time. Nandito na ako sa bayan ng Apalit, Pampanga. Ang huling bayan na madadaanan mo kapag ikaw ay magbubulakan at Metro Manila via MacArthur Highway. Pero kung ikaw ay naka 4 wheels or meron kang motor na mataas ang displacement or CC, or sa madaling salita naka big bike ka, hindi mo ito dadaanan kung sa NLEX ka dadaan. Karamihan talaga ng mga siklista galing ng South at Metro Manila, dito talaga sa MacArthur Highway ang daan nila. Lalong-lalo na kung sila'y magbabagyo, mag-aalaminos at magpapagudpud. Dito talaga ang daan panorte. Siyempre, hindi naman pwede ang bisikleta sa expressway. Ito rin ang pinakalibreng madadaanan mo kapag ikaw ay luluwas ng Metro Manila or kahit uuwi ka na sa norte. Yun nga lang, since mga bayan-bayan ang dadaanan mo, kalaban mo lang ang traffic. Kaya mas mabilis pa rin kung sa NLEX ka dadaan. Yun nga lang, magastos dahil may toll gates. Bukod sa mga siklista, dumadaan din dito ang mga motorcycle riders na hindi naman naka-big bike. Yung tamang-tamang displacement lang or CC ng kanilang motor na pwede lang sa mga highway
na along town propers. Sa wakas at sumikat na rin ng araw at for the first time gamit lamang ang bisikleta ay nakaabot din ako sa probinsya ng Bulacan. At nandito na ako sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Bale, lalagpasin ko lang ito at makakarating na rin ako sa provincial capital ng Bulacan, ang Malolos City. At mararating ko na rin ang makasaysayan na simbahan doon, ang Baruswain Church. Laking pasasalamat ko lagi sa Panginoong Diyos na lagi niya akong ginagabayan sa aking biyahe. Lagi akong ligtas at walang nangyayaring masama sa akin. At sabay humingi ng tawad since mahal na araw naman. Ngunit ako'y araw-araw na humingi ng tawad sa Kanya dahil hindi naman ako perpekto at marami rin akong pagkakamali sa buhay. At sa wakas, nandito na rin ako sa Malolos City, Bulacan. Konting padyak na lang at mararating ko na ang makasaysayan na simbahan, ang Baruswain Church. Sulit na sulit ang pamamanata at pinitensya ko at napakaaga kong dumating, mga around 7 AM. Pasikat pa lang ang araw at maganda pa yan sa katawan, kaya no regrets ako sa ride na ito. Isa pang good factor na maaga akong nakarating since 12 midnight akong nag-ride out sa Erona Tarlac ay hindi rin ako gagabihin ng uwi. Although sigurado hapon na, ang mahalaga hindi ako inabot ng dilim tulad ng mga nakaraang long rides ko. Kapag puro anlipatag ang dadaanan mo at nakikisama naman ang weather sa'yo, hindi ka naman agad-agad malalaspag. Lalo na kapag midnight to dawn ka, pumapadyak.
Para makarating ka sa Baraswain Church at sa city proper ng Malolos City, Bulacan, kailangan mong kumanan. Tapos dire-diretso lang. At sa right side, makikita mo na ang Baraswain Church at pwedeng-pwede naman pumasok doon anytime. Marami ring namamasyal sa makasaysayan na simbahan na yun. Mapasiklista man, motorcycle rider, o mga buong pamilya, o kahit mga magkasintahan o whatever, dumadayo sila sa simbahan na yan. Sa pagsusolo ride, minsan marami kang matututunan at marami ka ring madidiscover kasi kaya mong gawing ang mga bagay ng mag-isa mo lang at hindi ka aasa sa iba. Ngunit nakakamiss din kasama yung mga malulupit mong nakaride dati. Ayan guys, nakarating na tayo sa Baraswain Church. Tayo'y magnilay-nilay, humingi ng tawad, magdasal ng taimtim, sulitin natin ang mahal na araw. Pero dapat kahit di mahal ng araw, araw-araw tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Pagkatapos kong manalangin, magnilay-nilay, magsisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoong Diyos, ako'y nag-ride out na para makauwi ng maaga at hindi abutan ng dilim. Awa naman ng Diyos, pinagpala ang ride ko na ito. Safe na safe, walang aberya at walang ikinapahamak. Sa aking pag-uwi, kinuhanan ko ang bayan ng Santo Tomas, Pampanga since hindi ko ito nakuhanan nung papunta ako. Konti na lang ang mga kinuhanan kong video para hindi na mapahaba ang content na ito.
Ang naging kalaban ko na nga lang sa aking pag-uwi ay ang init at tirik na araw dahil sa taas ng heat index. Hindi kasi talaga advisable na mag-ride kapag ganyan ng weather. Sadyang mapilit lang talaga ako. At dahil nagawa ko ang gusto ko, masasabi ko na ring nasulit ko ang isang linggong bakasyon at sulit na sulit din ang pamamanata at pinitensya ko sa mahal na araw sa pamamagitan ng long ride cycling. Habang binabaybay ko ang bayan na ito, nakita na naman ako ng mga nagpipinitensya at nagbubuhat ng krus papunta sa simbahan dito. Ramdam na ramdam mo talaga ang celebration ng mahal na araw, ngunit tandaan natin, ang paghingi ng tawad sa Panginoon ay hindi natin kailangan saktan at pahirapan pa ang ating mga sarili. Guys, nakahiga ako sa waiting shed dito sa tapat na Capas National High School. Pahiga muna ako. Pagkatapos sa pahiga, larga ulit. Quad City to go, Tarlac City before Heroda. Bale, ito na ang eksena na kinuhanan ko sa mga binidyuan na dinaanan ko. Senyalis na yan na nakapokus na lang talaga ako sa pag-uwi at halatang laspag na ako sa ride. Pero sulit ang aking mahal na araw. Ayan guys, pauwi na ako. Nandito ako sa pagitan ng Barangay Sepong Kalsada, Tarlac City at Barangay Salapungan, Tarlac City. Pero dito ko natatapusin ang aking video. Salamat sa inyong panonood. God bless us all. Ride safe.